Atensyon mga Filipino senior citizens, paano nga ba ang pamantayan para makapasok at makasali sa social pension at magkaroon ng 1,000 piso na buwanang pensyon? Pag-uusapan natin dito sa video. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto, makinig mga lolo at lola, paano nga bang pamantayan para kayo makasama at makasali sa 1,000 piso na buwanang pensyon sa ilalim ng Social Pension Program ng DSWD? Mamaya-maya tatalakayin natin ang latest update. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So eto na nga, makinig mga lolo at lola, dahil marami pa rin po ang nagtatanong at hindi pa rin kasama, hindi kasali sa Social Pension Program ng DSWD. Sa kasalukuyan kasi mga ka-vlogs, no, ang datos na meron po ang PSA o Philippine Statistic Authority ay nasa tinatayang mahigit or 12 million ang bilang ng mga senior citizen, no, na mga Filipino. Pero dito sa Social Pension Program na 1,000 piso buwan ng pensyon, ang kasama lang dito ay nasa tinatayang 4.5, no? Milyon, mahigit 4 million ang benepisyaryo lamang. Ibig sabihin, hindi talaga lahat, no? Hindi nga nangangalahati sa datos ng PSA ang mga kasama dito. Kaya maraming nagtatanong kung ano nga ba ang pamantayan, criteria, paano nga ba makasama at makasali dito sa Social Pension Program na ngayon ay nasa ilalim pa ng DSWD. Well, diretso na po tayo, no, sa criteria o sa pamantayan. Ulitin ko po, meron pong 4 na pamantayan ang DSWD o dito sa Social Pension Program para kayo makasama at makasali. So, alin man dito sa 4, kahit isa lang, pwede kayo o qualified kayo na mag-apply, mga ka-vlogs, no? So, una, dapat, no, merong kapansanan. Kung kayo po ay may kapansanan, no, mga PWD. Pangalawa, may karamdaman, no, may mga sakit. Pangatlo po ay walang source of income. Ibig sabihin, wala pong pinagkukunan, no, ng income para patustos sa pangangailangan, no, pambili ng gamot at pagkain. At pang-apat po, wala pong nag-aabot, walang nagsusustento wala sa immediate family o anak o kapamilya, mga ka-vlogs. So alin man dyan sa 4 na criteria na yan, kayo po ay dapat magkaroon lamang ng isa para kayo ay kwalipikado na mag-apply at mapasama sa social pension. Napaka-basic lamang po niyan, mga ka-vlogs, no? Ang dali lang po ng ating criteria. Pero minsan hindi nga po yan nasusunod sapagkat marami nga po ang nakapasok sa social pension na meron naman pong kaya sa buhay, may mga anak naman po na nasa abroad o di kayo naman po nagsusustento sa kanila. Yung iba mayroong mga honorarium na tinatanggap, yung iba nga may kaya talaga sa buhay but still nakasama sa social pension. So isa po yan sa sistema, no, na bulok talaga, na talagang dapat nating baguhin yan. Kung meron kayong mga alam na merong ganoon, i-report nyo po sa DSWD na nasa region ninyo at nang ma-evaluate po muli para matanggal po sa listahan. Kasi hindi dapat talaga yan na makasama sa social pension. Kawawa naman po yung mga talagang mahihirap, mga indigent na mga senior citizens na instead na sila po yung makasama, ay ito pong mga talagang gahaman, no? Masasabi natin gahaman po na sumasama pa dito sa social pension na hindi naman po sila qualified. So, marami talaga ang reklamo na ganoon. Well, in fact, kung naalala nyo, in Antique, in Aklan, Iloilo, in Guimaras, in Negros Occidental, no, particularly yan sa mga region 5 and 6. Kung naalala nyo, nung mga nagdaan,
ay mahigit 13,000 na mga benepisyaryo ng social pension ang tinanggal sa listahan ng DSWD dahil nalaman po na hindi naman po talaga sila indigent o mahihirap. So, ganun talaga, no? I-report nyo lang sa DSWD Regional Office para naman po magkaroon ng tsansa ang ating mga tunay na mga mahihirap at nangangailangan ng mga lolo at lola na mapasama sa social pension, mga ka-vlogs. Okay, so paano nga ba mag-apply? No? Punta lamang po kayo. Kasi sa per barangay kasi, mga ka-vlogs, meron yung mga barangay Senior Citizen Association. So, pwede nyo pong i-approach ang inyong barangay president na senior citizen para mag-apply kayo. O di ka naman po, you can apply directly. No? Punta po kayo sa Office of the Senior Citizen Affairs or OSCA office na nasa LGU ninyo o munisipyo, City Hall. Kasi every LGU, meron po yung OSCA office, mga ka-vlog. So, pwede kayo doon mag-apply, mag-fill up ng application form, mag-submit po kayo ng inyong ID. So, Senior Citizen ID, pwede po yan. Wala pong bayad ang pagkuha ng Senior Citizen ID. Sa OSCA din po, no? Makukuha yan, mga ka-vlogs. Tapos, pagkatapos nyo mag-apply, mag-antay kayo sa resulta ng evaluation. Kasi i-evaluate pa po yan ng DSWD, no? Sisiyatin kung talagang kayo ay pasok sa indigent. At kung kayo naman po ay pasado sa kanilang evaluation, mapapasama na po sa master list ang inyong pangalan para sa susunod na payout ng 1,000 piso na buwan ng pensyon. Actually, ang payout niyan every 3 months, 3,000 piso, mga ka-vlogs, bigay ng gobyerno, sa ilalim pa po yan ng DSWD. At yan po ang pinaka-latest update, pamantayan, criteria po dito sa social pension para makasama mga senior citizens. Kaya naman, mga lolo at lola, sino po sa inyo dito ang nag-apply sa social pension at wala pang resulta? Pangalawa, sino sa inyo dito ang merong senaryo sa inyong barangay na hindi naman po siya mahirap o indigent pero kasama pa rin sa social pension? Pangatlo, sino sa inyo dito ang mga hindi pa rin kasama sa social pension pero kwalipikado naman? No? Ibahagi niyo po ang inyong comment at reactions sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click niyo lamang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.